mga pamana ng pamilya at mga kwentong mas mabuting wag nang ikwento. Isa sa mga kwentong iyon ay nagsimula nang lumipat ang isang dalagang nagngangalang Clara sa lumang bahay ng kanyang lola matapos itong pumanaw. Ang bahay ay puno ng mga antigong muebles at mga alaala ng nakaraang panahon. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Clara ay ang isang malaki at magarang salamin sa silid sa itaas. Ang salamin ay may madilim na kahoy na frame na inukitan ng mga kakaibang disenyong bulaklak. May kalumaan na pero kumikinang pa rin na para bang may hinihintay itong tumingin. Sabi ng kanyang lola noon, huwag na huwag kang tititig sa salamin ng matagal, lalo na pagkatapos ng ating gabi. Akala ni Clara pamahiin lang iyon, hanggang sa dumating ang isang gabing maulan at madilim. Habang naghahanda na siyang matulog, biglang nawala ang kuryente. Ang tanging ilaw ay ang mahihinang sindi ng kandila, at sa ilalim ng malabong liwanag na iyon, nakita niya ang refleksyon niya sa lumang salamin. Noong una, parang wala lang naman, pero pagkatapos ng ilang sandali, pumikit ang refleksyon niya 2 beses. Kahit hindi naman siya kumurap, napatigil si Clara. Lumapit siya, iniisip na baka kuni-kuni lang. Ngunit ang refleksyon niya ay ngumiti. Isang mabagal, kakaibang ngiti. Habang siya ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Kinabahan siya at umiwas. Pero sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nakatitig pa rin ang refleksyon sa kanya. Nakangiti pa lalo at nakatagilid ang ulo. Tinakpan niya ng kumot ang salamin at tinangkang matulog. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa mahina ngunit malinaw na tunog. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa likod ng kumot. Sa takot, dahan-dahan niyang inalis ang kumot at doon niya nakita muli ang sarili niya sa salamin. Pero hindi na ito nasa loob ng kwarto. Nasa likod na niya. Napasigaw si Clara at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit hindi ito mabuksan. Paglingon niya ulit, wala na ang refleksyon. Ang salamin na lang ang naiwan. Malamig, tahimik, at may bakas ng kamay sa loob ng salamin. Kinabukasan, ikinuwento niya sa kapitbahay ang nangyari. Napasinghap ang matandang babae at mahina nitong sinabi, ang salamin na yan hindi dapat inalis. Iyan ay pag-aari ng kapatid ng lola mo. Yung biglang nawala sa mismong kwartong yan. Hindi na naghintay pa ng isa pang gabi si Clara. Tinawagan niya ang simbahan at dinala ang salamin doon. Tinakpan, tinatakan at isinilid sa imbakan. Hindi na ito muling ipinakita. Ngunit hanggang na ngayon, usap-usapan pa rin ito sa lipa. Sabi nila, kung bibisita ka raw sa lumang simbahan paglampas ng hating gabi, at tama ang bagsak ng